Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Merong ikinakasang napakalaking mass protest para sa impeachment trial ni VP Sara sa susunod na linggo. Ito'y mangyayari yata mismo sa araw na ini-schedule ang pagbasa ng impeachment articles sa Senado. Ngayong June 11 ito mangyayari na mass protest na kinabibilangan ng mga estudyante ng mga League of Filipino Students. Hindi lang yan, pati De La Salle University, Ateneo University, UP College of Law, halos lahat na yata ng eskwelahan ay sasali diyan sa rally na yan, at iba pang grupo kagaya ng mga akbayan, yan, mga activist group sasama na rin. Kaya magiging people's power na daw ito kapag hindi pa rin binasa ang impeachment articles ngayong June 11, ay talagang malilintikan ng Senado. Well, narito ang ulat courtesy sa atin ng ABS-CBN. Ikinakasana ang ilang kilos protesta sa susunod na linggo para kalampagin ang Senado na simulan na ang impeachment trial. Una nang inusog mula June 2 at ginawang June 11 ang pagbasa sa Articles of Impeachment. Ani Senate President Francis Escudero, aatupagin nila ang priority bills kaysa impeachment. Kaya balak ng ilang grupo na manawagan na mag-convene na ang impeachment court. Naghahanda na ang Tindig Pilipinas para sa mass actions kasama ang akbayan simula Lunes. I think currently nasa 3,000 ang initial count po namin. There would be some debate over whether pwede siyang ituloy sa 20th Congress, pero sobrang garapal naman to say na there's an impeachment complaint, i-ignore lang natin yun. Lumakas din ang panawagan ng ilan pang universidad para agarang simulan ang paglilitis. Kasunod ng open letter ng UP College of Law Faculty na may higit 100 signatory, na nawagan din ang Philippine Political Science Association, Ateneo Human Rights Center at De La Salle University Department of Political Science and Development Studies na sundin ang anilay tinatakda ng konstitusyon sa impeachment na nagsasaad na proceed forthwith at huwag iantala ang paglilitis. Ayan mga kababayan, anong silbi ng mga College of Law, yung mga eskwelahan ng abogasiya, anong silbi kung binabaluktot pala ang ating konstitusyon, ang saligang batas nitong mga senador ngayon, mga talagang walang hiya, no? Hindi nahihiya sa sa sarili nila, at hindi kinahihiya sila ng mga eskwelahan kung saan sila nag-aaral, di ba? Sabihin natin yung si Ches ay galing ng UP, kinahihiya siya ng UP kung ganun. Di ba? Wala siyang mukha na ipakita, maling-mali ang kanyang move. Kung magpapasikat ka, gumawa ka ng mabuti. Hindi yung binabaluktot ang konstitusyon. Marami ang magagalit lahat ng eskwelahan pala sa Metro Manila na mayroong abogasiya, mayroong College of Law, ay sasama pala sa mass rally na ito sa June 11 yata. Ang dinig ko nito. Hindi lang sinasabi nila ang petsa para magiging mabubulaga ang Senado dahil kalampagin ang gate ng Senado mismo sa araw na yon. Kapag hindi nila itinuloy ang pagbasa niyan, ay sigurado ako ay gibain ang gate yan ng mga estudyante. Diba? Alam naman natin kapag nagalit ang League of Filipino Students, mga aktivista yan ng mga estudyante, kasama ako niyan noon, ng ganyang grupo. Kaya ito na ang panahon na ipapakita sa Senado na tayo ang boss, ang masa ang pinaka-boss, ang pinaka-hari sa ating soberenya. Hindi yung ang mga Senado ang naghahari dahil sa alam nila ang batas. Dahil akala nila bubo at mangmang ang sambayan ng Pilipino. Pero hindi ganun. Ayon sa ating konstitusyon, ang soberenya ay ang Filipino people. At ang busing ng mga Senado at kahit na ng Presidente, ang busing ay hindi ang Presidente kundi ang sambayan ng Pilipino. Yan pala ang niyan. Hindi lang sinasabi yan ng Senado kasi mabubuking sila na tayo pala ang masa, tayong mga mamamayan, ang kanilang busing. Ang palaging sinasabi nila na sila yung medyo may alam, na sila yung mataas ang katungkulan, na tayong mga mamamayan ay parang sunod-sunuran lang sa kanila.
Naku, hindi pala yan ganyan kasi pinaliwanag kanina ni Christian Munsod, isa sa framer, isa sa nag-revise nitong ating konstitusyon galing sa Malolos Constitution, ay after the EDSA Revolution ni Cory Aquino in 1987 ay nirevised ang Malolos Constitution ay nagiging the 1987 New Constitution of the Philippines. At isa doon si Christian Munsod, yung matanda na ngayon, na nag-revise niyan. Kaya kung ano mang sinasabi ni Christian Munsod sa kanyang panayam kanina, ayun ang pawang katotohanan lamang at walang kasinungalingan. Sabi nga ni Christian Munsod kanina, maling-mali ang ginawa ni Ches Escudero at ni Bato de la Rosa. Alright, balik tayo sa balita, courtesy ng ABS-CBN. Ani PPSA, dapat hindi bumigay sa political pressures ang isang independent na Senado. Ito rin ang tingin ng ibang eksperto sa batas. We do respect Senate President Jesus Escudero, but he's wrong on this in delaying the trial. Sabi naman ni dating Presidential Political Advisor Ronald Llamas, hindi niya alam bakit matagal nang nakatenga ang impeachment article sa Senado. Nasubmit ito sa Senado noong February. Tapos ngayon sasabihin nila wala ng oras. Sino ba nag-delay? Sino ba ang nag-misinterpret ng salitang forthwith? Yung mga kasama mo, sasabihin pa na de facto dismissal nitong impeachment ay nakaamba o gagawin nila. Nasaan ba sa konstitusyon yung de facto dismissal? Walang nakasulat. Walang nakasulat sa konstitusyon na merong dismissal sa impeachment. Ang nakasulat lang ay acquittal or pagkakulong. Yun lang, dalawa lang yun. Walang dismiss, walang basta lamang madismiss, kundi meron talagang mangyayaring trial, which is ang korte ay ang Senado ay magiging korte. Kahit na hindi attorney na senador, ay isa na rin siyang judge kahit na hindi attorney, katulad ni Bato de la Rosa na walang kaalam-alam sa konstitusyon natin. Siya daw yung nag-draft, hindi naman, di ba? Ang nag-draft niyan ay si Tolentino o di kaya si Marcoleta at hindi si Bato. Yung kanilang, ay nako, hindi nag-iisip, yung kanilang resolution na draft resolution na ngayon ay wala na yatang pipirma, sila na lang. Yung mga solid Duterte na lang. Hindi nila alam na isa sila sa judge, dapat ay ano sila, itong neutral lamang. Ngayon, pinapakita nila na bias sila eh. Kaya pwedeng i-ano sila eh, itong i-eject dyan sa pagiging isang judge sa magiging impeachment trial dahil sa bias sila. Dapat kasi yung nakaupo dyan ay yung hindi bias. Yung neutral lamang, katulad na ni Wing Gatchalian, di ba? Parang neutral lang. Itong sino pa bang neutral dyan? Yung si Cayetano, di ba? Yung lalaking Cayetano. Kahit makadidiis yun, pero parang neutral lang siya pagdating sa impeachment. Alright, so dito ay mangyayari na nga ang ating sinasabi na labas na tayo, people power na tayo. So ito na, next week mga kababayan dyan sa NCR. I-check nyo ang kung saan ang mga Rindibo ang meeting place niyan. At kung may lugar kayo, kasi holiday yata yan, na pizza, kasi June 12 ay Independence Day. So 11 ay parang ano yan, pre-holiday. Kaya check nyo, baka makaano kayo dyan, di ba? Baka sideline sa pagipagmingle sa mga gaganap ng rally. Alright, balik tayo sa balita courtesy ng ABS-CBN. At narito muli ang ating kaibigan, Student leader na rin ang naglabas ng mga pahayag laban sa umano'y pagkaantala ng trial. Nanindigan din ang ilang senador na bahagi ito ng kanilang mandato. Nagpapatrol Agatha Gregorio.
dapat nang ituloy ng Senado ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa lalong madaling panahon. Ayon yan kay Senator Sherwin Gatchalian na sinabi ring hindi dapat nakasalalay sa personal na desisyon ng mga senador kung dapat matuloy o hindi ang impeachment trial. Hindi na namin decision to eh. It's not a matter of our decision whether itutuloy o hindi. This is our constitutional duty. Now, very clear to sa ating constitution na once na-transmit ang impeachment sa Senado, wala na kaming choice kung hindi ipagpatuloy ang impeachment court. Tama. Ayon naman kay Senator Risa Ontiveros, maaaring makaranas ng isang constitutional crisis ang bansa kung hindi matutuloy ang impeachment trial. Ayan, totoo yan. Constitutional, constitutional. Meron ngang magaganap na hindi kaguluhan, kundi isang peaceful rally sa June 11. At marami yan dahil lahat ng university na merong College of Law ay sasali dahil ang UP ay nanawagan at Ateneo de La Salle, mga malalaking universidad, ewan ko lang ang UST, ang Santo Tomas, kung sasali diyan at yung iba pang universidad na merong College of Law dahil ano ba ang silbi ng mag-aaral tayo mga estudyante diyan ng abogasiya? Anong silbi ang pinag-aralan nyo kung baluktutin lamang ang konstitusyon, di ba? Na pinag-aralan nyo ng ilang taon? Grabe, no? Ang konstitusyon na yan ay pinagtibayan ng mga mambabatas noon tapos ginawang laruan. Pinaglalaruan ng mga senador ngayon ang ating saligang batas. Ang ating saligang batas ay pinaglaruan nitong mga luminaries daw na diyan sa Senado, yung mga matatalino daw yan. Matatalino ba yan? Ano sa tingin niyo mga kababayan? Pinaglaruan na kung meron tayong kinakatakutan na Diyos, yun yung number 1 na kinakatakutan natin. Pangalawa ay ang ating saligang batas na dapat susundin kung ano ang batas na meron diyan. Kasi meron nga sa preamble, di ba? With the aid of our Almighty Father ba yun, o God? Ayan, di ba? Ang ating saligang batas ay binabase din yan sa batas ng Panginoon with the aid of the Almighty God. Kaya yun nga yung preamble Minimorize ko yan noon nung ako'y merong subject na political science. Ngayon, nakalimutan ko na nga yung intro na lang. Alright, so eto, tapusin natin ang ating balita courtesy sa atin ng ABS-CBN TV Patrol at ng ANC Digital News TV. Narito si Risa Hontiveros. Kung anong matatapos ng impeachment court dito sa kasalukuyang kongreso, di mabuti dahil sinimulan na namin at ginagawa na namin ang inuutos ng konstitusyon sa amin. Kung mayroong bahagi ng trabahong iyon na hindi matapos ngayong kasalukuyang kongreso, ang Senado ay Senado pa rin. Parehong konstitusyon. Sabi ni Senator-elect Panfilo Lacson, hindi maaaring magdeklara ng de facto dismissal ng impeachment case ang mga senador dahil ang Senado bilang impeachment court lamang ang makakapagdesisyon dito. Nauna nang inamin ni Senator Ronald De La Rosa na sa kanya nang galing ang isa sa mga draft resolution para sa de facto dismissal ng impeachment. Ayan, umamin din si Calvo, no? Ito, tingnan mo naman yung mukha niyan. Kung magsalita, di ba, parang wala sa kanyang isip de facto dismissal pa naman. Parang binabasura diyan ang impeachment, which is ang sabi ng konstitusyon natin ay kailangan madaliin kaagad kapag natanggap na yung endorsement galing sa lower house sa kongreso. Kaya nga merong katagang forthwith proceed. Wag patagalin, do not delay, madaliin. Pero ang ginawa nila, delay ng delay 2 times at maglilimang buwan na na-delay ito, tapos sasabihin pa ni Chis Escudero na wala daw panahon ang Senado. 5 buwan na, wala pang panahon. Tapos ang panahon nila ay iukol nila ngayon sa pagbabasa nitong mga pinapasang bagong bill na hindi pa na-approve sa Senado. Ano ba naman yung mga bill na yan? Walang kakwinta-kwintang, dami-daming bill pero walang nagawa sa taong bayan. Ngayon itong pera na pinagnakaw, 612
milyon pesos ninakaw lamang at ginastos ng 11 days. Bakit hindi ito pukusan, di ba? Betrayal of public trust, graft and corruption. Maraming charges diyan kay VP Sara. Kaya nga, ang matataas na opisyalis sa gobyerno ay tanging Senado lamang ang mag-judge kung ano ang gagawin. Kaya mayroong impeachment trial para sa mga matataas na ranggo ng ating government officials para malitis ito at hindi mapamarisan ng iba pang darating mga baguhang mataas na ranggo sa gobyerno. Alright, mga kababayan, ako'y magpaalam na maraming salamat at huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel. Malaking tulong para sa aming mga content creator at sa aking mga event followers. Maraming salamat. Hanggang sa muli, paalam.